Good morning everyone. Welcome back sa ating vlog. Ayan, kasama natin si Dan ngayon kasi pupunta kami ng Peter Lougheed, guys. Yeah, Peter Lougheed is yung hospital na pinuntahan din namin ni Dan last year, kung saan nagantay kami ng matagal. So ngayon, hindi kami mag-aantay kasi nakaschedule na siya. And yun nga, guys. Anong papagawa mo, babe? Opera. Magpapa-opera na si Dayan ng kanyang cyst. Sis. Ayan, so good luck and God bless kay Dayan. Ayan, hindi naman sunwerte, no? Pero nagkataon kasi na may nag-cancel, guys, nung appointment nila for August 23. Supposed to be ang waiting time ng surgery, sabi ng OB-GYN, 6 months up to 12 months. So pumunta kami ng OB, anong banda yun? August 1, no? Something. Basta first week of August. Tapos, yun nga, sabi, pwedeng operahan. Tapos nung sinabi namin, okay, sige, magpa-opera na lang. Tapos bigla nila sinabi na, okay, may nag-cancel ng ganitong date. Okay ba kayo sa ganitong date? Buti na lang sakto. Buti na lang sakto. Kasi guys, di ba, alam nyo naman, pumunta tayo ng Waterton kahapon lang. Last week. Kahapon? Oh. Ay, no, isang araw. Isang araw. Kasi 19 to 21 kami sa Waterton. Tapos yun, right after ng vacation namin, dito na kami ngayon din sa Peter Lougheed Center. Sabi nila, saglit lang daw yung surgery, babe, no? Hindi siya matagal. Day surgery, day operation. Basically, guys, punta siya ng umaga, uwi din siya ng hapon. Pagkatapos ng opera, siguro papahinga ka naman siguro ng mga 2 hours ganun. Tapos uwi. Pwede na kaya kumain nun? Hindi ko alam. So, tanong natin yung doktor mo. Kasi hindi na siya pinakain, guys, simula nung midnight kagabi. Tala mo Ang haba na nang hindi mo kinain, ha? Sa South Central. Nakabahan ka? Oo. Paano ka ba? Paano ka ba? Secret. Ayan, lapit na kami, guys. Peter Lougheed. Hindi pa bagpungat ng supply. Ayan. Take advantage na rin namin yung free surgery. Wala kami babayaran dito for sure. So after ng surgery, about a month yung pahinga ni Madam. Kaya siguro mag-EI muna siya, yung employment insurance, para at least sa sahod pa rin siya kahit papaano. So, baka bawal na mag-video sa loob, guys. So hanggang dito na lang muna siguro tayo. So may wristband na si Madams. Dito kami sa emergency room. Hindi pala emergency room na to, guys. Hospital. Nakabahan ka na? Nagugutom. Second floor. Yeah. Dito na kami sa room niya, guys. Ano yun kung saan ka din? Sa paa. Ayan, guys. A few moments later. Ayan, so dito tayo ngayon sa waiting area. Pinunta na si Dayan dun sa operating room. Sabi mga 1 hour lang yung operation niya. And then after that, pupunta siya sa recovery room hanggang sa magising siya, hanggang sa ready na siya ma-discharge. So, I'm looking at around probably 4 hours, 5 hours, or maybe 6 hours na waiting time. Ayan, so dito lang muna ako. And yun, sana maging okay lahat yung sa surgery. Yun pala, guys, yung surgery pala niya is not mandatory. So optional siya actually, kasi nga 'di ba, nasabi namin dati na meron siyang cyst sa left and right niya na ovary. So yun yung papaalis namin kasi medyo malaki na siya, 3 cm tsaka 7 cm.
tas is mga maliliit pa. So sabi namin sa doctor namin na kung pwede alisin. So yun, napaalis naman namin, or dito at least sinaalis pa lang nila ngayon. And yung surgery guys, ang waiting time supposed to be is 6 months to 12 months. Pero sabi nga namin, sakto kasi na merong nag-back out doon sa slot ng August 23, kaya yun yung nakuha namin. And yun, I'm still praying na sana maging okay lahat, and sana wala maging problema. And most importantly, sana wala maging side effects. Yan guys, so pumunta lang ako saglit ng Costco and kumain lang ako kasi sobrang nagutom na ako dun sa hospital Kakantay. So already 3 PM, 3:30 na nga yata. Nung bumaba ako mga 2:45, ayan. Kasi sobrang nagutom na ako. Hindi kami nag-breakfast din kasi nga, di ba? May surgery siya, hindi siya pwede kumain since midnight tsaka uminom. So ako na rin, naki-fasting na rin ako. Hindi ko naman na-expect na matagal pala yung recovery. And then tumawag na rin yung doctor niya kanina and sabi everything went well naman daw. Kaya yun, so yun, nothing to worry na daw, all good na daw. So nagre-recover na lang si madam. Nantay ko na lang yung tawag ulit nila kasi sabi nila tatawagan nila kapag ready na or kapag nasa unit na siya ulit dun sa pinag-stayan namin kanina, and then kapag ready na siya for discharge. Ano pala guys, yung katabi namin kanina, sina Kuya Arthur, nagpa-opera din yung misis niya. Parang 2 hours yung operation. Tapos nag-request sila na mag-overnight sila dito sa Peter Lougheed. Pwede pala yun. Sayang kung alam lang sana namin, sana na-request na rin namin na mag-overnight si Dayan para at least hindi siya mapagod sa biyahe ba. Kasi di ba, after nito maglalakad siya papunta sa baba and then kukunin yung kotse, sasakay pa siya ng kotse, then aakyat pa siya sa bahay. So yun, di namin alam yun eh. Pero at least yan guys, sa mga mag-a-avail ng ganitong service later on, at least now you know, pwede kayo mag-request na mag-overnight kahit sabihin na day surgery siya. Pero syempre ata depende yun sa availability ng rooms din. Dito lang yung Peter Lougheed doon sa banda doon. Doon din kami pumunta nung nagpa-check up si Dayan noon, bandang October. Medyo bibilisan lang natin guys kasi may mga sasakyan nag-aantay. So yun din pala, nung tumawag yung doctor ni Dayan, yung OB niya, sabi parang 3 daw yung natanggal nilang cyst, tapos may mga maliliit pang inalis. So hopefully that's everything na. And then sabi pala, i-check na rin daw nila, since nalis na nila yung cyst, i-check na rin daw nila, hindi ko alam kung anong tawag sa test na yon, pero i-check nila kung cancerous yung cyst na yon or hindi, para at least 100% sure daw, para at least maging safe lang daw. Ningal na ako. Nakipark ako dyan sa Best Buy. Dyan tayo nakapark ngayon. Hindi ko alam kung makikita yung sasakyan natin ngayon, pero nasa second row kasi siya, so probably hindi. And doon naman yung Peter Lougheed. Sa Peter Lougheed kasi guys, may bayad yung may bayad yung parking space. Kaya sabi ko, parang na lang tayo doon sa free. Eh hindi naman tayo magtatagal ng as in overnight eh, kaya okay lang din siguro. Pero 100% sure ako guys na gutom na si Dayan. Or nagugutom ba pag merong dextrose? Siguro nakakatulong din yung dextrose, pero yun, gutom na yan kasi ang last meal pa niya is alas 8 pa kahapon ng gabi. Eh nung oras na, alas 3 na, mag-alas 4 na. Update namin kayo guys pag nakita ko na si Dayan. So yan, time check guys, it's already 6 PM. Okay ka na ba yun? Yeah, medyo naantok pa siya guys dahil sa anesthesia. Bali, 4 yung tahi niya sa tiyan. And masakit daw. Sakit ba?
Hindi rin pala siya makapagsalita guys, Minky, kasi dry daw yung lalamunan. Dry yung lalamunan mo. Dry yung lalamunan niya. Extras ko siya guys. Kaya tapos nag-request kami na dito magstay kasi nga umihi siya kanina, parang hindi siya makalakad pa ng maayos. Sabi expected daw yung pain, tapos sabi kailangan daw i-deal yung stairs sa bahay. Sabi kasi namin kailangan niya umakyat ng stairs, baka mahirapan ka ako. Eh yung tono nung nurse parang ewan ko kung walang available or hindi pwede na magstay. Okay ka na? Update namin kayo mamaya. Binigyan na siya ng gamot kanina, 1 milligram ata yun, ewan ko kung anong gamot yun for pain reliever. So yun guys, pa-discharge na kami ng pasyente ko. Tapos na nag-try kaming pumilit sana na mag-overnight siya dito kasi nga nahirapan pa siyang maglakad. Eh yan naka-wheelchair siya ngayon. Pero sabi naman ng doctor or ng nurse, normal lang daw yung masakit, expected daw yun, tsaka yung mahilo, kaya hindi na daw. Ayan, medyo ginabi na kami kasi hindi na kinain ni Dan kanina, nagpatid na siya sa bahay. Then ako na lang yung bumili ng prescription niya tsaka nung sa lugaw. Right now dito ako sa Amihan. Kanina pumunta na ako ng Shoppers and 1 hour yung aantayin ko for the prescription route. So dito tayo sa Amihan magpipick up guys. Tumawag na ako in advance para diretso. Ayan guys, so naka-pick up na tayo ng lugaw tsaka chicken inasal. Yun na lang yung pagdi-dinner namin ni Dayan. Parang breakfast, lunch tsaka dinner na ni Dayan to kasi ako kanina at least nag-snack ako dun sa Costco ng alas 3 alas 3:30 ganun. Anyway, yeah, pagod na ako guys, and yan, ang next na gagawin natin, pipick up nung gamot kasi dito pala guys, no, pag meron kayong prescription drugs, pupunta kayo sa pharmacy or pwedeng isend directly ng hospital sa pharmacy, and then gagawin ni pharmacy, then basically pag ganito yung ginawa niya, parang sa amin, hand carry namin yung prescription, pupunta ka sa pharmacy na gusto mong puntahan, sa amin sa Shoppers kasi yun yung malapit sa amin, and then bibigyan kanila lang timeline kung anong oras mo pipick upin kasi gagawin pa ata nila something like that. Hindi siya yung tipong sa atin na nakalagay na sa lagayan, parang dito ginagawa pa yung formula. Hindi ako completely sure kung paano nila ginagawa, pero parang may napanood ako dati na kinakapsul pa nila doon sa likod ng pharmacy at saka ginagawa nila mismo yung gamot ng fresh. So yun lang guys, para at least medyo aware na rin kayo next time na kailangan nyo maglaan ng additional time for that. Hindi siya yung in and out lang yung pagbili nyo ng gamot, lalo pag prescription drugs. So yan, see you ulit mamaya or baka sa bahay na tayo magkita-kita guys. And guys, so dito na kami na yan. Yan, nakahinga na siya. Kumain na kami, pero si Dayan hindi siya masyadong kumain kasi sabi ni mama, pag bagong opera, huwag daw pakainin ng madami kasi baka magsuka lang din daw. Eh masakit pag magsuka si Dayan. And bumili din pala ako ng anti-nausea, something like that, parang di siya makasuka. So bumili ako ng ganung gamot, and yun, on the way to recovery yan si madam, and yan, praying for her fast recovery. And yun guys, yun lang muna for today. Medyo pagod na kaming dalawa. Si Dayan medyo baka hindi pa ito makatulog kasi maghapon nakatulog yan dahil sa anesthesia. So yan lang muna guys, balitaan namin kayo sa magiging progress ni Dayan. Hopefully makarecover din siya agad. Again, this is Edwin from Dre's Canada Vlog, and that's Dayan. And always remember to stay humble and always stay focused guys sa inyong mga goals, and yun, we'll see you sa next vlog. Bye bye.